I'm Teacher Sunrise, your science teacher for this day. And welcome to our Science 7 lesson. In today's lesson, we are going to discuss and learn about concentration of solutions. But before that, let us know first our learning objective. Our learning objective for this day is to express concentration of solutions quantitatively by preparing different concentrations of mixtures according to the availability of materials. In our previous lesson, we learned about mixture. As you can remember, mixture is a combination of two or more substances that do not combine chemically but remain the same individual substances, can be separated by physical means. A mixture can be a homogeneous mixture and a heterogeneous mixture. Homogeneous mixture. A homogeneous mixture came from the word homo, which means the same. It has the same uniform appearance and composition throughout. Maintain one phase, such as solid, liquid, or gas, is commonly referred to as a solution. Example, salt water or salt solution. Solutions like sugar in water has two components. The two components of solutions are solute and solvent. Solute is a substance that dissolves in solution. It is usually present in small amounts. In this mixture, the solute is sugar because sugar dissolves in solution and is usually present in small amounts. Now, let's talk about the solvent. Solvent is a substance that dissolves a solute. It is usually present in greater amount. The solvent in this solution is water because water dissolves sugar and is usually present in greater amounts. Okay, class, let's have a short activity. Let us identify solute and solvent in a given material. The question now is, how do we know the accurate amount of solute in a solvent? There are two ways to describe concentration of solutions. First, qualitatively, and second, quantitatively. Qualitatively description of concentration of solution is refer to the amount of solute dissolved in a solvent at a given temperature. It is described as dilute if it has a low concentration of solute dissolved.
It is described as concentrated if it has a high concentration of solute dissolved. The concentration of solution is the amount of a solute that is dissolved in a solvent. It can form dilute solution and concentrated solution. Let us first discuss the dilute solution. Dilute solution has a small amount of dissolved solute in comparison to the amount of solvent. The color of dilute solution is lighter compared to the color of concentrated solution. Let us look closely at the particles of dilute solution. The components, which are represented by the orange circle, are the particles of solute or sugar that are dissolved in water. There is a small amount of solute or sugar in comparison to the amount of solvent or water. In short, it has less solute or sugar and more solvent or water. How dilute solution can be prepared? There are two ways of preparing a dilute solution. Number 1. By adding solvent and keeping the amount of solute the same. For example, you have a solution of water and sugar. By adding more water and keeping the amount of sugar the same, you are making a dilute solution. It has more water and less sugar. Its color is light yellow. The second way of preparing a dilute solution is by reducing the amount of solute and keeping the amount of solvent the same. For example, the actual volume of water is 230 milliliter, and the actual amount of sugar is 1 full of this small glass. If you want to make a dilute solution, you will reduce the amount of sugar and keep the amount of water the same. Instead of having more sugar, it has now less sugar because it has been reduced. It has less sugar and more water. Its color is light yellow. So again, the two ways of preparing dilute solution are by adding more solvent or water, and by reducing the solute or sugar. Now, let us proceed to concentrated solution. Concentrated solution has a large amount of dissolved solute for a certain volume of solvent. The color of concentrated solution is darker compared to the color of dilute solution. Looking closely at the particles of concentrated solution, the components which are represented by the orange circle are the particles of solute or sugar that are dissolved in water. There is large amount of solute or sugar dissolved in a certain volume of solvent. It has more solute or sugar for a solvent or water. How concentrated solution can be prepared? Like dilute solution, there are two ways of preparing concentrated solution. Number 1, by adding more solute and keeping the amount of solvent the same. For example, the actual volume of water is 200 milliliter, and the actual amount of sugar is 1/8 of this small glass. If you want to make a concentrated solution, you will add more amount of sugar and keep the amount of water the same. Instead of having less sugar, it has now more sugar because it has been added. It has more sugar for water. Its color is dark brown.
The second way of preparing the concentrated solution is by reducing the amount of solvent and keeping the amount of solute the same. For example, the actual volume of water is 200 milliliter, and the actual amount of sugar is 1 full of this small glass. If you want to make a concentrated solution, you will reduce the amount of water. Let us sum up. Concentration of solution is the amount of a solute that is dissolved in a solvent. It can form dilute solution and concentrated solution. Dilute solution has less solute or sugar and more solvent. Concentrated solution has more solute or sugar for a certain amount of solvent. The color of dilute solution is lighter than concentrated solution. The color of concentrated solution is darker than dilute solution. There are two ways of preparing dilute solution. Number 1, by adding solvent and keeping the amount of solute the same. Number 2, by reducing the amount of solute and keeping the amount of solvent the same. Also, there are two ways of preparing concentrated solution. The two ways are the opposite of dilute solution. Number 1, by adding more solute and keeping the amount of solvent the same. Number 2, by reducing the amount of solvent and keeping the amount of solute the same. And saturated, and supersaturated are examples of qualitative description of concentration of solution. Unsaturated means it has a less than the maximum concentration of solute dissolved. On the other hand, saturated has the maximum concentration of solute dissolved, while supersaturated contains more dissolved solute than normally possible. Here's an experiment about the three types of solutions based on the amount of dissolved solute in solvent.
Unsaturated solution is a solution that contains less solute than the maximum amount the solvent can dissolve at a given temperature. Its color is lighter than saturated and supersaturated solutions. Saturated solutions is a solution that contains the maximum amount of solute dissolved by a given amount of solvent. The color of saturated solution is intermediate between unsaturated and supersaturated solutions. Supersaturated solution is a solution that contains more solute than the maximum amount the solvent can dissolve at a given temperature. Its color is darker than unsaturated and saturated solutions. It has an excess solute or sugar which can no longer dissolve. Let us sum up. The three types of solutions are unsaturated, saturated, and supersaturated solutions. Unsaturated solution is a solution that contains less solute than the maximum amount the solvent can dissolve at a given temperature. Saturated solutions is a solution that contains the maximum amount of solute dissolved by a given amount of solvent. Supersaturated solution is a solution that contains more solute than the maximum amount the solvent can dissolve at a given temperature. The color of unsaturated solution is lighter than saturated and supersaturated solutions. The color of saturated solution, on the other hand, is intermediate between unsaturated and supersaturated solutions, while the color of supersaturated solution is darker than unsaturated and saturated solutions. Supersaturated solution has an excess solid which can no longer dissolve. Quantitative description of concentration of solution are expressed in the following: percent by mass and percent by volume. Concentration of solution can be expressed in percent by mass and percent by volume. In percent by mass, it is the amount of solute in a given mass of solution. With the equation or formula, percent by mass is equal to mass of solute divided by the mass of solution times 100%. Makukuha ang mass of solution if we add the solute and solvent given. When we say percent by volume, it is the amount of solute in a given volume of solution, which can be expressed by percent by volume equal to the volume of solute divided by the volume of solution multiplied by 100%. Again, makukuha ang volume of solution if we add volume of solute and volume of solvent. Pero, if the solution is already given, you don't need to add the solute and solvent. Before we start answering the word problems, may 5 steps na dapat natin sundin. They are the given, required, or to find o yung hinahanap, equation o yung formula,
solution, and answer. Para mas madaling matandaan, just remember the word or the acronym GRESA. One of the easiest methods of making mixture with a specific composition is to measure the mass of each of the parts and express the concentration as percentage of the solute in the entire mixture. So given the formula percent by mass is equal to mass of solute divided by the mass of solution times 100%, we're going to try to solve two word problems related to percent by mass. In sample problem number 1, we're going to solve for percent by mass of sugar in a solution where 10 grams of sugar dissolve in 250 grams of water. We have here the given, the mass of solute, which is 10 grams of sugar, and the mass of solvent, which is 250 grams of water. The required o yung hinahanap is the percent by mass of sugar. So given the equation or the formula of percent by mass, we have mass of solute divided by mass of solution multiplied by 100%. So we're going to do now the solution. Percent by mass is equal to 10 grams, which is the mass of solute, divided by the mass of solution. Before we get the mass of solution, we need to add o kailangan pagsamahin natin ang mass of solute at mass of solvent. So we're just going to add 10 grams and 250 grams. The 10 grams is the solute and the 250 grams is water, which is the solvent. Multiply by 100%. And that will give us 10 grams divided by 260 grams. Again, nakuha natin ang 260 grams because we did solute and solvent. We're going to cancel out the same unit. Multiply by 100%. 10 divided by 260 will give us the answer 0.0385. Multiply by 100%. And that will give us 3.85%. So the final answer is 3.85%. So ibig sabihin, may 3.85% na sugar sa ating solution. May 10 grams of sugar in 250 grams of water. In sample problem number 2, we're going to compute for percent by mass of copper in a 1 peso coin. So a 1 peso coin has a mass of 5.5 grams that contains 4.13 grams of copper. We will give us the given, which is the mass of solute, 4.13 grams of copper, and the mass of solution, which is 5.5 grams. And that is the whole 1 peso coin. The required o yung hinahanap is the percent by mass. Given the equation or the formula in getting the percent by mass is equal to mass of solute divided by mass of solution multiplied by 100%. So it will give us the solution. Percent by mass is equal to 4.13 grams. Ang 4.13 grams is the mass of solute divided by mass of solution, which is 5.5 grams. Then we're going to cancel the same unit, which is grams. Kung mapapansin ninyo, hindi na tayo nag-add ng solute at saka ng solvent dahil given na ang mass of solution, which is the 5.5 grams, then multiply by 100%. So 4.13 divided by 5.5, it will give us 0.751 multiplied by 100%. And it will give us the final answer, which is 75.09%. Ibig sabihin, sa 1 peso, okay, merong 75.09% ng copper. Another way in expressing the concentration of solutions is to get the percent by volume.
which is the amount of solute in a given volume of solution. This method is especially useful for mixtures of liquids. With this formula, percent by volume is equal to volume of solute divided by volume of solution multiplied by 100%. Let us try to have sample problem number 1. Compute for percent by volume of a solution formed by adding 18 ml of acetone to 150 ml of water. So we have here the given volume of solute, which is 18 ml, at volume ng solvent, which is 150 ml. So the required o yung hinahanap is the percent by volume. Given the equation or formula in getting the percent by volume, we have volume of solute divided by volume of solution multiplied by 100%. So 18 ml, which is the volume of solute, divided by volume of solution. Pero bago nating makuha ang volume of solution, we need to add the solute and the solvent. So 18 ml plus 150 ml, then multiply by 100%. So 18 ml divided by the volume of solution, which is 168 ml. Ang 168 ml ay nakuha natin again nung pinaghalo or pinag-add natin ang 18 ml at 150 ml, which is the solute and the solvent. Then multiply by 100%. And yes, we need to cancel out the same unit. So 18 divided by 168, it will give us the answer 0.107 multiplied by 100%. And it will give us the final answer, which is 10.71%. In sample problem number 2, we're going to compute for percent by volume ng acetone. So, sa isang solution. So, 26 ml of acetone is diluted with water to a total volume of 375 ml. Given are the volume of solute, which is 26 ml, and the volume of solution, which is 375 ml. The required o yung hinahanap is the percent by volume of acetone. The equation or the formula is percent by volume equal to volume of solute divided by volume of solution times 100%. So percent by volume, 26 ml, which is the volume of solute, divided by volume of solution, which is 375 ml. So, hindi na natin ipag-a-add ang solute at saka ang solvent dahil given na ang volume of solution, which is 375 ml times 100%. Again, you need to cancel out the same unit, which is ml. So, 26 divided by 375. So, it will give us the answer 0.0693 multiplied by 100%. And it will give us 6.93%. And that is our final answer. Ibig sabihin, sa 375 ml na solution, mayroon ditong 6.93% na volume ng acetone. Now, let's try this. What is the percent by mass of the solution containing 30 grams of sugar in 500 grams of water? Number 2, a solution is prepared by dissolving 120 ml of agua oxinada in water to make 4,250 ml of solution. What is the percent by volume of the agua oxinada solution?
Actually, you can try to answer this and then send your answer to your teacher, or you can comment it below in this video. Before we end this lesson, I'd like to give you this quote: don't give up and always try your best, especially in answering your science module. Until Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong guro sa Filipino, si Ginang Mary Fatima Scalabrina U. Asherto. Bago tayo magsimula sa ating klase ay manalangin muna tayo. Ating damhin ang banal na presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga itinuturo sa amin. At maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang araw sa inyong lahat. Meron lang tayong mga paalala dapat gawin bago at habang nasa klase tayo. Una, panatilihing laging bukas ang mga kamera habang nagaganap ang klase. Pangalawa, dapat naka-off ang mga microphone. Bubuksan lamang ito kapag tinatanong ng guro. Pangatlo, iwasan ang pagpunta sa palikuran. Dapat nagawa ng umihi bago pa magsimula ang klase. Pang-apat, iwasan kumain habang nagaganap ang talakayan. Panlima, iwasan ang multitasking. Walang ibang dapat gawin kundi ang laging nasa talakayan ang presensya. Panghuli, panatilihin pa rin ang pagkakaroon ng paggalang sa guro at mga kaklase. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang aralin 2.2, makatotohanan o di makatotohanang pahayag. Handa na ba kayo? Layunin natin sa araling ito ay nailalahad ang sariling pananaw sa pagiging makatotohanan o di makatotohanan ng mga puntong binibigyang diin sa napakinggan o nabasa. Ang panoto, hanapin sa hanay B ang kahulugan ng matalinghagang pahayag sa hanay A. Isulat ang titik ng iyong sagot sa sagutang papel. Hanay A. Sa hanay A, unang bilang, ilaw ng tahanan. Pangalawa, itaga mo sa bato. Pangatlo, nagsusunog ng kilay. Kasunod, isang kahig, isang tuka. At panghuli, di mahulugang karayom. Ang pagpipilian sa hanay B ay A. Matao. B. Ina. C. Nag-aaral lang mabuti. D. Naghihirap. E. Tandaan. At letter F. Biyaya. Ano ang tamang sagot sa unang bilang, ilaw ng tahanan? Tama! Ang tamang sagot ay letter B, ina. Sa pangalawang bilang naman, itaga mo sa bato. Tumpak. Tandaan. Letter E. Pangatlong bilang, nagsusunog ng kilay. Tama, nag-aaral ng mabuti. Magaling. Pang-apat, isang kahig, isang tuka. Ano ang tamang sagot? Magaling. Ang tamang sagot ay letter D, naghihirap. Sa panghuli naman,
di mahulugang karayom. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tama, matao. Magaling! Tara na sa ating bagong paksa, ang Aralin 2.2, makatotohanan o di makatotohanang pahayag. Pakibuksan ang inyong module sa pahina 9. Gaano ba kahalaga ang matutunan ang tungkol sa makatotohanan o di makatotohanang pahayag? Basahin natin. Mahalagang masuri ng maayos ang bawat impormasyong ating narinig, nabasa at napanood. Ang pagkilala sa pahayag, sa makatotohanan at di makatotohanang pahayag. Ano nga ba ang makatotohanang pahayag at di makatotohanang pahayag? Ang makatotohanang pahayag, pakibuksan ang inyong module sa pahina 10 at maaari nyo akong sabayan, ay nagsasabi ng totoo. Ito ay ang pahayag na nangyari o nangyayari na may dahilan o basihan. Ito din ay suportado ng mga ebidensya o katwiran. Ngayon, naintindihan nyo na ba? Ano naman ang di makatotohanang pahayag? Ito ay iyong opinyon tungkol sa ibang bagay. Ito ay mga pahayag na walang basehan kung bakit nangyari. Ito ay hindi suportado ng ebidensya o katwiran. Halina't ating subukang sagutin ang mga halimbawa. Susuriin natin kung ito ba ay makatotohanan o hindi makatotohanang pahayag. Tara na! Unang bilang, ang puno ng mangga ay namumunga ng ginto. Makatotohanan ba o di makatotohanan? Pangalawa, maraming mga negosyo ang nagsara dahilan sa pandemya dulot ng COVID-19. Makatotohanan ba ito o di makatotohanan? Pangatlo, mahilig ang mga kabataan ngayon sa social media. Ang pahayag ba na ito ay makatotohanan o di makatotohanan? Ano ang iyong sagot sa unang bilang? Tama, di makatotohanan. Ang puno ng mangga ay namumunga ng ginto. Ang pahayag na ito ay di makatotohanan. Sa pangalawang bilang naman, ano ang iyong sagot? Tumpak, ito ay makatotohanan. Base ito sa totoong nangyayari ngayon sa ating lipunan. Dahil sa pandemya ay marami ang mga negosyong nagsara. Sa pangatlong bilang naman, mahilig ang mga kabataan ngayon sa social media. Makatotohanan ba ito o hindi makatotohanan? Tama ang iyong sagot, makatotohanan. Totoong maraming kabataan ngayon ang nahihilig sa TikTok at Facebook, Twitter. Di ba tama ako? Ito din ay base sa pag-aaral. Sa puntong ito ay may bugtong akong ipapahula sa inyo. Handa na ba kayo? Heto na, matinik at matigas ang balat. Ngunit sa loob anong bango at sarap. Anong prutas ito? Magaling! Tama ang iyong sagot. Durian. Sa puntong ito ay tatalakayin natin ang isang alamat na ang pamagat ay alamat ng durian. Ngunit bago ito, ay maghawan muna tayo ng mga sagabal.
Ito ay upang mas madali ninyong maintindihan habang kayo ay nanonood at nakikinig. Sa unang bilang, ano ang ibig sabihin ng mahina ang tuhod? Tama, matanda. Pangalawang bilang, may kaya. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Magaling, mayaman. Pangatlo, simbilis ng kidlat. Tumpak, mabilis. Pang-apat, kapilas. Ano ang ibig sabihin ng salitang kapilas? Magaling, kasama. Pag-aagaw buhay. Ano ibig sabihin ng pag-aagaw buhay? Tama, naghihingalo. Bago ko ipi-play ang video clip, itatala ninyo ang ilang pahayag. Magtala lamang kayo ng 3 hanggang 5 pahayag. Tara na't ating basahin at pakinggang maigi ang alamat ng durian. Ang alamat ng durian. Nakakita o nakatikim ka na ba ng durian? Marahil kung titingnan mo lamang ito at aamuyin ay baka hindi ka maengganyong tikman ito dahil sa masangsang nitong amoy. Ngunit sabi nga ng ilan, kapag natikman mo ang prutas na ito ay tiyak na hahanap-hanapin mo ang matamis at masarap na lasa nito. Alam mo ba kung saan nagmula ang prutas na ito? Ayon sa kwento ng matatanda, sa isang malayong lugar sa Davao ay may isang batang may kaya at ubod ng ganda. Mahal na mahal siya ng kanyang ina dahil siya na lamang ang naiwang alaala ng kapilas ng kanyang buhay na yumao na. Halos lahat ng kanyang magustuhan ay pinipilit na maibigay ng kanyang ina, kaya naman nagpapakasipag siyang magtrabaho. Wala na sanang mahihiling pa si Aling Rosa para sa kanyang anak, ngunit may isang ugali ang anak na kinaiinisan ng ina, at ito ay ang pagiging tamad niya pagdating sa paglilinis at pangangalaga sa sarili. Daria! Daria! Saan ka na naman ang galing? Tingnan mo nga ang itsura mo, ang dumi-dumi mo na naman. Tapos yung lupa pa sa bakuran, ang gustong-gusto mong paglaruan. Bakit ba hindi ka nalang makipaglaro sa kapwa mo mga bata? Naiinis na sermon at tanong ng kanyang inang si Aling Rosa. Ina, nandito lang po ako sa bakuran at naglalarong mag-isa. Wala naman po kasi akong kaibigan dahil walang gustong makipaglaro sa akin eh. Mahinahong sagot ni Daria. Halika nga rito anak, tawag ni Aling Rosa. Kasi naman anak, maraming kapitbahay natin ang gustong makipaglaro sa'yo, pero ikaw naman ang lumalayo sa kanila. Ikaw rin ang ayaw makipagkaibigan, hindi ba? Kasi naman po, lagi nila akong tinutukso dahil mabaho raw ako. Naiiya po ako kaya ayaw ko nang lumabas ng bahay. Naiiyak na paliwanag ni Daria. Yan nga ang madalas kong ipaliwanag sa iyo, hindi ba? Sinabi ko na sa iyo na dalagita ka na, kaya dapat matuto ka ng alagaan at linisin ang iyong sarili. Mahalagang matutuhan mo na ang wastong paglilinis ng iyong katawan upang hindi ka mangamoy. Ang isa pang ipinag-aalala ko sa iyo anak ay napakahina mo nang kumain ay wala ka pang kahilig-hilig sa mga pagkaing nakabubuti sa iyong katawan tulad ng gulay at prutas. Ngunit kahit anong pangaral ni Aling Rosa sa anak ay talagang hindi niya mapakain ng masustansyang pagkain si Daria. Hindi rin regular ang pagliligo at paglilinis ng katawan ng dalagita, kaya naman patuloy siyang nilalayuan dahil sa hindi magandang amoy ng kanyang katawan. Aling Rosa, may sakit na naman po si Daria. May sinat po siya dahil sa matinding ubo at sipon. Kinakabahang sabi ng katulong nang makitang dumating si Aling Rosa.
Talagang mahina ang resistensya ng katawan ng batang iyan. Kahit anong paalalang gawin ko'y hindi niya sinusunod ang mga payo ko sa kanya. Kaya naman madalas tuloy siyang magkasakit. Malungkot na sabi ni Aling Rosa. Ganoon nga ang naging kalagayan ni Daria sa mahaba-habaring panahon. Siya'y sakitin at malungkutin. Nakahiyaan na niyang makipagkaibigan dahil sa panunukso ng mga tao sa kanyang paligid. Sa pagtagal ng panahon ay lalong lumalala ang masangsang na amoy ng kanyang katawan kahit pa siya'y sumusunod sa kanyang ina at naliligo na paminsan-minsan. Tila ba kumapit na sa katawan niya ang amoy na matagal-tagal din niyang hinayaang manatili sa kanyang katawan. Maging ang matanda nilang katulong ay hindi na rin nakatiis sa amoy ng dalaga at nagpaalam na sa mag-ina. Mahal na Panginoon, ako po ay lubos na nag-aalala sa kalagayan ng aking anak. Ako po ay tumatanda na at mahina na ang aking tuhod. Natatakot po akong kapag nawala na ako sa buhay ng aking anak ay wala nang mag-aalaga sa kanya gaya ng ginagawa ko. Sa inyo ko na po inihahabilin si Daria. Huwag niyo po siyang pabayaang patuloy na libakin ng kanyang kapwa dahil sa kanyang kalagayan. Kayo na po ang bahala sa aking anak. Naiiyak na panalangin ni Aling Rosa. Matapos manalangin ni Aling Rosa ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Subalit, panandalian lang iyon sapagkat papalabas na siya sa simbahan nang biglang magsikip ang kanyang dibdib. Bumagsak ang kaawa-awang matanda habang sapo ang dibdib at nagaagaw buhay. Subalit ang pangalan ng pinakamamahal na anak na si Daria ang kanyang sinasambit. Daria, Daria, anak ko, mahal na mahal kita. Panginoon, kayo na po ang bahala sa kanya. Pagkasambit nito ay nalagutan na ng hininga ang kaawa-awang ina. Samantalang habang naghihingalo si Aling Rosa ay nasa bakuran naman si Daria at nagpapahinga. Biglang may kakaibang naramdaman ng dalagita sa kanyang sarili. Nanigas ang kanyang mga kalamnan at hindi siya makahinga. Nawalan siya ng malay at bumagsak sa kinauupuan. Dahil sa pagkamatay ng ina ay nagtungo sa kanilang tahanan ang taong bayang nakakita sa bangkay ni Aling Rosa upang ipagbigay alam kay Daria ang malungkot na balita. Kumatok sila ng kumatok sa tarangkahan ng bakuran ngunit walang nagbubukas. Habang kumakatok ay may naaamoy na mabaho ang mga tao at dahil sa walang sumasagot sa kanilang pagtawag ay napilitan silang buksan ang tarangkahan. Laking gulat nila nang sa pagbukas ng tarangkahan ay isang punong kahoy na kakaiba ang bunga at may mabahong amoy ang bumungad sa kanila. Anong klaseng prutas ito? Ang baho! Umalis na tayo rito at baka kung ano pa ang mangyari sa atin. Takot na sabi ng mga tao. Oo nga, sa kamukhang wala naman dito ang ating hinahanap. Walang tao sa loob ng bahay. Dagdag pa ng iba. Mabilis pa sa kidlat na nagsialis ang mga tao dahil ayaw nila ang amoy na nagmumula sa kakaibang bunga. Pagkalipas ng ilang buwan ay bumisita sa tahanan ng mag-ina si Aling Mira, ang kanilang matandang katulong. Nabalitaan niya ang nangyari kay Aling Rosa at gusto niyang makatulong sa paghahanap kay Daria. Sa pagbungad pa lamang sa bakuran ay nasamyo na niya ang isang pamilyar na amoy. Nandito lang si Daria. Siya ang naaamoy ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Ganyan ang kanyang amoy lalo na kapag pinapawisan siya. Ang punong kahoy na ito, ngayon ko lang ito nakita at bakit ang bunga ay kaamoy ni Daria? Nagtatakang tanong sa sarili ni Aling Mira. Hindi kaya ito si Daria? Ngunit bakit siya naging puno? Lumipas ang mahabang panahon at wala pa ring makapagsabi kung ano ang nangyari kay Daria. Samantala, sumapit ang tagtuyot sa bayang iyon at nangagsimatay ang mga halaman. Ang ibang puno naman ay hindi namunga maliban na lang sa punong may mabahong bunga na kailan may hindi napitasan kahit isa. Dahil sa gutom na dala ng tagtuyot,
ay napilitan silang pumitas ng bunga at tikman ang mabahong prutas. Anong laking tuwa ng mga tao nang malasahan ang napakasarap na bunga. Ang tamis! Hindi mo aakalaing ganito pala ang lasa ng prutas na ito. Sigawan ng mga tao. Maraming tao ang nagsisunod na tumikim at lahat ay natuwa dahil napawi ng mabahong prutas na may matamis at masarap na bunga ang kanilang gutom. Tinawag nila itong Daria dahil ipinaaalala nito ang amoy ni Daria. Sa katagalan ay nagpasalin-salin ang kwento sa bibig ng mga tao at ito ay tinawag ng durian. Naging paborito ng marami ang prutas. Naniniwala silang ang amoy at itsura ng prutas ay kumakatawan kay Daria at ang matamis at masarap na laman nito ay simbolo ng wagas at matamis na pag-ibig ng kanyang ina sa kanya. Pinakinggan ng Panginoon ang panalangin ni Aling Rosa na huwag maiwang nag-iisa si Daria sapagkat magpahanggang ngayon ay napakaraming magsasaka ang nag-aalaga ng durian. Sa ngayon, ang durian ay isa sa mga sikat at dinarayong prutas sa Mindanao. Tulad ng hiniling ng ina, hindi na kailanman mag-iisa si Daria sa buhay. Mula sa alamat, bakit ayaw makipaglaro ni Daria sa mga kapwa niyang bata? Ano ang naging dahilan ng kanyang pagiging mahiyain? Tama! Ayaw makipaglaro ni Daria sa mga kapwa niyang bata sapagkat siya ay tinutukso ng mga ito na siya ay mabaho. At ang dahilan, ito ang dahilan kung bakit nagiging mahiyain si Daria. Gawa ng hindi niya pagligo araw-araw. Pangalawang tanong, bakit laging dinadapuan ng sakit si Daria? Ano ang inyong sagot? Tumpak, sapagkat hindi siya mahilig kumain ng masustansyang pagkain tulad ng gulay at prutas at hindi rin siya mahilig maglinis ng kanyang katawan. Kaya tuloy, siya ay nangangamoy. Paano naman ipinamalas ni Aling Rosa ang kanyang dakilang pagmamahal sa kanyang anak? Ipinamalas ni Aling Rosa ang kanyang dakilang pagmamahal sa kanyang anak sa pamamagitan ng walang sawang pagmamahal, patuloy na pagmamahal kay Daria at patuloy na pagsasabi kung ano ang dapat gawin. Bagamat hindi siya pinapakinggan ni Daria or paminsan-minsan pinapakinggan naman siya o sinusunod at magkagayon pa man ay ipinagdarasal niya ang kanyang mahal na anak na si Daria. Ano ang aral na maaaring makuha natin mula sa alamat? Tama! Pangalagaan ang kalusugan, panatilihing malinis ang kapaligiran at kumain ng masustansyang pagkain. At panatilihing malinis ang katawan. Sa puntong ito ay babalikan natin yung mga pahayag na inyong naitala. Suriin ninyo kung makatotohanan ba o di makatotohanan ang mga pahayag na ito. Ngayon naman ay ating subukin. Ito ang panuto. Isulat kung makatotohanan o di makatotohanan ng mga pahayag at isulat ang iyong paliwanag para sa iyong napiling sagot. Unang pahayag, may mga taong katulad ni Daria na tamad maglinis ng katawan. Pangalawang bilang, naging punong may mabahong bunga si Daria. Pangatlong bilang, mahal na mahal ng ina si Daria kaya't nanalangin siyang huwag pababayaang mag-isa ang anak. Pangatlo, ang amoy at itsura ng durian ay nagmula kay Daria at ang masarap na laman nito ay mula sa matamis at wagas na pag-ibig ng ina.
Panglimang pangungusap, iba't ibang sakit ang nararanasan ng mga tao dahil sa hindi pagkain ng wasto at hindi pagiging malinis sa katawan. Sa unang bilang, ano ang inyong sagot? Makatotohanan, tama. Ano naman ang inyong paliwanag? Marahil ay napapagod silang maligo o magpunas. Kaya ay hindi or ayaw nila o tinatamad silang maglinis ng katawan. Pangalawang bilang, naging punong may mga bahong bunga si Daria. Makatotohanan o di makatotohanan? Tama, di makatotohanan. Ang pahayag na ito ay isang kathang-isip lamang at wala itong basehan o ebidensya. Pangatlong bilang, mahal ng ina si Daria, kaya't nananalangin siyang huwag pababayaang mag-isa ang anak. Tama ang iyong sagot. Makatotohanan. Tama, mahal ng ina si Daria. Nararanasan din ba natin ito na tayo ay idinadalangin ng ating mga nanay sapagkat tayo ay mahal na mahal nila? Pang-apat na bilang, ang amoy at itsura ng durian ay nagmula kay Daria at ang masarap na laman nito ay mula sa matamis at wagas ng pag-iibig ng ina. Makatotohanan ba ito o di makatotohanan? Ano ang iyong sagot? Tama, ang pahayag na ito ay di makatotohanan. Ito ay walang basihan o ebidensya. Ito ay kathang-isip lamang. Panghuling bilang, iba't ibang sakit ang nararanasan ng mga tao dahil sa hindi pagkain ng wasto at hindi pagiging malinis sa katawan. Ano ang iyong sagot sa pahayag na ito? Makatotohanan o di makatotohanan pahayag? Tumpak. Makatotohanan. Ayon sa ating natutunan mula sa siyensya, sa science, na dapat ay kumain tayo ng masusustansyang pagkain at maging malinis sa katawan upang hindi tayo dapuan ng sakit tulad ng COVID-19. Tunay ngang kayo ay nahasa at naintindihan nyo na ang ating aralin. Kaya naman, ay magkakaroon tayo ng pagtataya. Pakibuksan ang inyong module sa pahina 13 at sagutan ang bilang 1 hanggang bilang 10. Para naman sa inyong takdang aralin, isulat ito sa isang buong papel. Pangatwiranan mo ang pahayag na edukasyon ay susi sa tagumpay ng bawat isa. Binabati ko kayo at nakarating kayo sa puntong ito. Maraming salamat. Muli ito ang inyong guro sa Filipino, Sigina Mary Fatima U. Asierto. Hanggang sa muli. Paalam! Magandang araw! Ako nga pala si Binibining Keith Palasan mula sa Misamis Oriental General Comprehensive High School, ang magtatalakay sa inyo sa inyong Filipino 8, Module 2, Aralin 2.3. Upang malaman natin kung ano ang gagawin natin sa araw na ito, talakayin muna natin ang daloy ng talakayan. Meron tayong 6 na daloy ng talakayan. Una, paghahanda. Pangalawa, layunin. Pangatlo, baliktanaw. Pang-4, panimula. Pang-5, bagong kaalaman. At ang panghuli ay ang pagtataya. Ang unang gawain natin sa araw na ito ay ang paghahanda. Nabibilang dito ang una, pagdarasal.
Pangalawa, paghahanda ng kagamitan gaya ng ballpen, notebook, WHLP, at ang sagutang papel. At syempre, ang panghuli, kinakailangan ninyo ang inyong mga module. Kung handa na ang lahat, pumunta na tayo sa susunod nating gawain. Ito ay ang malaman kung ano ang ating layunin para sa araling ito. Sabayan niyo ko sa pagbasa ng ating layunin para sa araw na ito. Layunin: nasusuri ang pagkabuo ng alamat batay sa mga elemento. Mamaya, tingnan natin kung natamo ba natin ang ating layunin para sa araw na ito. Bago natin talakayin ang inyong bagong aralin, magbalik tanaw muna tayo sa inyong mga natutunan sa nakaraang aralin. Ang inyong nakaraang talakayan ay patungkol sa makatotohanang pahayag at di makatotohanang pahayag. Meron akong babasahing pahayag at sabihin ninyo kung ito ba ay makatotohanang pahayag o di makatotohanan. Handa na ba kayo? Ano ang pahayag na ito? Ang batang hindi kumakain ng gulay ay may malusog na pangangatawan. Kung ang sagot ninyo ay di makatotohanan, ikaw ay tama, sapagkat ang batang hindi kumakain ng gulay ay hindi magkakaroon ng malusog na pangangatawan. Pangalawang pahayag. Ayon sa DOH, may 5 personalidad sa bansa na nagpositibo sa COVID-19. Ano ang pahayag na ito? Kung ang inyong sagot ay makatotohanan, ito ay tama, sapagkat ang impormasyong ito ay nagmula sa DOH. Ano nga ba ang ibig sabihin ng DOH? Ito ay isang sangay ng gobyerno ng ibig sabihin ay Department of Health. Ano nga ba ang makatotohanang pahayag? Ito ay ang mga pahayag na totoong nangyari, may dahilan o basihan, may ebidensya at katwiran. Ang di makatotohanang pahayag naman ay ang mga pahayag na opinyon, walang basihan o walang ebidensya. Bago natin simulan ang ating talakayan, meron muna akong itatanong sa inyo. Hindi ba't lahat ay may pinagmulan, gaya ng ang sisiyo ay nagmula sa manok, ang buto ay nagmula sa punong kahoy, at ang niyog ay nagmula sa puno ng niyog? Sa tingin ninyo, saan kaya nagmula ang ginto? Bago ninyo sagutin ang aking tanong, meron muna akong pagpapakahulugan ng isang kwento. Sabihin ninyo kung anong kwento ang aking tinutukoy. Ito ay naglalahad ng pinagmulan. Ito ay isang kwentong bayan tungkol sa pinagmulan ng bagay-bagay. Ito ay sumasalamin sa kultura. Ito rin ay nakakaaliw at may aral. Maaring makatotohanan o maari ring hindi. Ano ang tinutukoy ko? Tama, ang tinutukoy kong kwento ay isang alamat. Dahil ang alamat ay naglalahad ng pinagmulan ng mga bagay-bagay. Ito rin ay isang kwentong bayan. Ito ay sumasalamin sa kultura, nakakaaliwang basahin at may aral. Maaari ring ito ay makatotohanan, maaari ring hindi. Gaya ng mga bahagi na bumubuo sa katawan ng tao, halimbawa ulo, balikat, tuhod at paa, meron ring mga bumubuo sa isang alamat. Ang tawag sa kanila ay elemento ng alamat. Ito ay ang simula, gitna at wakas. Bawat elemento ng alamat, meron itong iba't ibang bahagi. Makikita sa simula ang mga tauhan, tagpuan at suliranin. Sa gitna naman makikita ang kasiglahan, tunggalian, kasukdulan. At sa wakas ang kakalasan at katapusan. Ano nga ba ang mga ito? Tauhan. Ito ang karakter ng kwento. Maaring ito ay bida, kontrabida o pantulong na tauhan. Tagpuan. Ito ang lugar na pinangyarihan ng kwento. Problema. Ito ang problemang hinaharap ng tauhan. Ang saglit na kasiglahan naman ay ang kasiglahan ng kwento na papawiin ng masamang pangyayari. Tunggalian. Ito ang pag-aaway ng mga karakter. Maaring ito ay tao laban sa tao laban sa kalikasan, o tao laban sa lipunan. Kasukdulan. Ito ang pinakamagandang parte ng kwento. Kakalasan.
Ito ang unti-unting pagbuti ng kwento. Maaring dito natin makikita ang solusyon ng naging problema sa kwento. Katapusan. Dito natapos ang kwento. Dito natin malalaman kung ano ang mangyayari sa mga tauhan. Upang magamit natin ang inyong kaalaman tungkol sa elemento ng alamat, ating susuriin ang alamat na kung bakit nasa ilalim ng lupa ang ginto. Ito ay isang alamat mula sa Bagyo. Panoorin ng mabuti at sumabay sa pagbasa. Handa na ba kayo? Sa isang nayon sa Bagyo na kung tawagin ay Suyok, naninirahan ang mga igorot na pinamumunuan ni Kunto. Si Kunto ay bata pa, ngunit siya ang pinakamalakas at pinakamatapang sa kanilang nayon, kaya't siya ang ginawang puno ng matandang pantas. Ang mga naninirahan sa nayong ito ay namumuhay ng tahimik. Maibigin sila sa kapwa at may takot sila sa kanilang bathala. Taon-taon ay nagdaraos sila ng kanyaw bilang parangal sa kanilang mga anito. Noong panahong iyon, ang mga igorot ay naniniwala sa iba't ibang anito. Kung nagdaraos sila ng kanyaw ay naghahanda sila linggo-linggo. Pumapatay sila ng baboy na inaalay sa kanilang bathala. Nagsasayawan at nagkakantahan sila. Isang araw ay nagtungo si Kunto sa gubat upang mangaso. Hindi pa siya lubhang nakakalayo nang nakakita siya ng isang uwak. Nakatayo ito sa isang landas na kanyang tinutunton. Karaniwan, ang mga ibon sa gubat ay maiilap. Ngunit ang ibong ito ay kakaiba. Lumakad si Kunto palapit sa ibon, ngunit hindi ito tuminag sa pagkakatayo sa gitna ng landas. Nang may iisang lipa na lamang siya mula sa ibon, bigla siyang napatigil. Tinitigan siyang mainam ng ibon at saka tumango ng 3 ulit bago lumipad. Matagal na natigilan si Kunto, bagamat siya'y malakas at matapang, nakaramdam siya ng takot. Hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin ng kanyang nakita. Hindi na niya ipinagpatuloy ang kanyang pangangaso. Siya'y bumalik sa nayon at nakipagkita sa matandang pantas. Sabi ng isang matanda, "Marahil ang ibong iyon ay isang sugo ng ating batala. Ipinaalala sa atin na dapat tayong magdaos ng kanyaw." Ngayon din ay magdaraos tayo ng kanyaw. Ang pasya ni Kunto. Ipinagbigay alam sa lahat ang kanyaw na gagawin. Lahat ng mamamayan ay kumilos upang ipagdiwang ito sa isang altar sa isang bundok-bundukan. Ang mga babae naman ay naghanda ng masasarap na pagkain. Nang ang lahat na ay nakahanda na, ang mga lalaki ay humuli ng isang baboy. Ang baboy na ito ay siyang iaalay sa kanilang bathala upang mapawi ang galit, kung ito man ay nagalit sa kanila. Inilagay ang baboy sa altar na ginawa nila sa itaas ng bundok-bundukan. Anong laking himala ang nangyari? Nakita nilang ang baboy ay napalitan ng isang pagkatanda-tandang lalaki. Ang mukha ay kulay lupa na sa katandaan ay halos hindi na siya makaupo sa kahinaan. Ang mga tao ay natigilan. Nanlaki ang mga mata sa kanilang nakita. Natakot sila. Maya-maya ay nagsalita ang matanda at nagwika ng ganito, "Mga anak, magsilapit kayo. Huwag kayong matakot. Dahil sa kayo'y mabuti at may pananampalataya sa inyong bathala, gagantimpalaan ko ang inyong kabutihan. Lamang ay sundin ninyo ang lahat ng aking ipagbilin. Kumuha kayo ng isang tasang kanin at ilagay ninyo rito sa aking tabi. Pagkatapos, sukluban ninyo ako ng isang malaking palayok. Ipagpatuloy ninyo ang inyong kanyaw. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik kayo rito sa puok na ito. Makikita ninyo ang isang punong kahoy na kahit minsan sa inyong buhay ay hindi pa ninyo nakikita o makikita magpakailanman. Ang bunga, dahon at sanga ay maaari ninyong kunin. Ngunit, ang katawan ay huwag ninyong gagalawin. Huwag na huwag ninyong tatagain ang katawan nito." Tinupad naman ng mga tao ang ipinagbili ng matanda. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pista. Pagkaraan ng 3 araw, bumalik sila sa puok na pinag-iwanan sa matanda. Itinaas nila ang palayok at gaya ng sinabi ng matanda, nakita nila ang isang punong kahoy na maliit. Kumikislap ito sa liwanag ng araw.
lantay na ginto mula sa ugat hanggang sa kaliit-liitang dahon. Nagsigawan ang mga tao sa laki ng galak. Si Kunto ang kauna-unahang lumapit sa punong kahoy at pumitas ng isang dahon. Pagkapitas sa dahon ay nagkaroon agad ng kapalit ito. Kaya't nag-ibayo ang tuwa ng mga tao. Bawat isa ay pumitas ng dahon. Sa loob ng maikling panahon, yumaman ang mga taga-suyok. Ang dati nilang tahimik na pamumuhay ay napalitan ng pag-iimbutan at inggitan. Ang punong kahoy naman ay patuloy sa pagtaas hanggang sa ang mga dulo nito'y hindi na maabot ng tingin ng mga tao. Isang araw, sabi ng isang mamamayan, "Kay taas-taas na at hindi na natin maabot ang bunga o dahon ng punong ginto. Mabuti pa ay pagputol-putulinan natin ang mga sanga at dahon nito. Ang puno ay paghati-hatian natin." Kinuha ng mga lalaki ang kanilang mga itak at palakol. Ang iba ay kumuha ng mga sibat. Tinaga nila ng tinaga ang puno at binungkal ang lupa upang lumuwag ang mga ugat. Nang malapit ng mabuwal ang punong kahoy ay kumidlat ng ubod ng talim. Kumulog ng ubod ng lakas, parang pinagsaklob ang langit at lupa. Nabuwal ang punong kahoy, nayanig ang lupa at bumuka sa lugar na kinabagsakan ng puno. Isang tinig ang narinig ng mga tao. "Kayo ay binigyan ng gantimpala sa inyong kabutihan, ang punong ginto, upang maging mariwasa ang inyong pamumuhay. Sa halip na kayo'y higit na mag-ibigan, kasakiman ang naghari sa inyong mga puso. Hindi ninyo sinunod ang aking ipinagbilin na huwag ninyong sasaktan ang puno. Sa tuwi-tuwi na ay inyong nanaisin ang gintong yan." At pagkasabi ng mga katagang ito sa harap ng mga tao sa suyok, ang puno ay nilamon ng lupang kinabuwalan nito. Mula nga noon, nakukuha lamang ang ginto sa pamamagitan ng paghukay sa lupa. Yan ang kwento ng alamat na kung bakit nasa ilalim ng lupa lamang makikita ang ginto. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Ngayon, ating susuriin ang alamat gamit ang mga elemento nito. Sino ang mga tauhan ng alamat? Tama, ang mga igorot, si Kunto at ang bathala. Tagpuan. Ang kwento ay naganap sa Baguio sa lugar na tinatawag na Suyok. Ang problema ng kwento ay dahil sa pagiging sakim ay hindi na nila sinunod ang bilin ng bathala na huwag tatagain at puputulin ang katawan ng punong kahoy. Ang saglit na kasiglahan ng kwento ay dahil sa mabuting kalooban ng mga taga-suyok ay binigyan sila ng punong kahoy na ginto ni bathala. Ang tunggalian ng kwento ay tao laban sa tao dahil sila ay naging sakim at kinalimutan ang utos ni bathala. Ang kasukdulan ng kwento ay noong naging sakim sila sa biyayang binigay ni bathala. Kahit sinabi nito na pwede nila kunin halos lahat ng bahagi ng punong kahoy maliban sa katawan nito, ay hindi pa rin nila ito napigilan at sila'y naging sakim. Pinutol nila ito upang mas makakuha ng maraming ginto. Ang kakalasan ng kwento ay nung nagalit ng husto si bathala at sinabi nitong binigay niya ang punong ginto upang maging mas maganda ang buhay ng mga taga-suyok. Ngunit naging sakim sila kaya kinuha pabalik ni bathala ang kanyang binigay. Ang katapusan ng kwento ay sa harap mismo ng mga igorot ng suyok ay nilamon ng lupa ang natumbang punong ginto. Kaya mula noon ang ginto ay makukuha na lamang sa ilalim ng lupa. Ngayon, mas naiintindihan niyo na ba ang alamat na kung bakit nasa ilalim ng lupa ang ginto? Sa tingin ninyo, bakit kaya mahalaga na matutunan ang mga elemento ng alamat? Tama, upang mas mapalalim ang pagkakaintindi ng mga mambabasa sa kwento o alamat na kanilang binabasa. Ngayon naman, gawin natin ang pagtataya. Ngayon ay gamitin natin ang inyong module at ang inyong sagutang papel.
Mula sa inyong pangalawang module, pahinalabing-siyam, alamin kung anong elemento ang ipinapahayag sa bawat bilang. Hanapin sa loob ng kahon ang tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Ang pagpipilian ay ang mga elemento ng alamat. Meron kayong 1 minuto upang matapos ang gawaing ito. Inyong oras ay magsisimula na ngayon. Tapos na ang oras na binigay sa inyo. Ngayon, ipapakita ko ang mga sagot. Handa na ba kayo? Napakahusay, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Bilang takdang aralin, panoorin ang alamat na kung bakit nasa ilalim ng lupa ang ginto sa YouTube. Link ay makikita sa inyong mga screen. Ngayon, balikan natin ang ating daloy ng talakayan. Tingnan natin kung nagawa ba natin ang lahat ng ating mga dapat gawin. Tayo ay nakapaghanda. Nabasa niyo rin ang layunin sa ating aralin. Tayo rin ay nakapagbalik tanaw sa nakaraang talakayan. Siyempre tayo rin ay nagsimula. Meron din kayong bagong kaalamang natutunan. At sa huli, nasagutan niyo rin ang pagtataya. Sa tingin niyo ba ay natamo natin ang ating layunin? Nakapagsuri ba tayo ng alamat batay sa elemento? Tama! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Napakahusay! Sa muli, ito si Binibining Kate na nagsasabing ang magagandang asal natin ay hindi dapat limutin. Maraming salamat at paalam! Hanggang sa muli! Okay, good afternoon everyone. I am Maricel Pangasinan Ugat, your Mathematics 9 teacher for this afternoon. By the way, how's everybody? I hope each and every one of us are all well regardless of the pandemic that we are all facing right now. Okay. So, for our topic for this afternoon, we have solving quadratic equations by factoring. So, before this topic, you have already discussed solving quadratic equations by extracting square roots. So, there is another way in solving quadratic equations, and that is not only just by extracting square roots, but it can also apply the factoring. Okay, for the objectives of this lesson, we have state the steps in solving quadratic equations by factoring. Second, identify the factors of the given equations. Third, share the difficulties in solving quadratic equations by factoring by asking relevant questions. And the fourth is solve the given quadratic equations by
factoring. So we have here solving quadratic equations by factoring. To solve each quadratic equations, the following steps can be followed. First, transform the quadratic equation into standard form if necessary. Second, factor the quadratic expression. Third, apply the zero product property by setting each factor of the quadratic expression equal to 0. Fourth, solve each resulting equation to get the value of the variable. And then fifth, check the values of the variable obtained by substituting each of the original equation. Okay, we have here example 1. Find the solutions of x squared plus 7x equals negative 6 by factoring. In our solutions, we have here x squared plus 7x equals negative 6. Since this is not yet since this equation is not yet into its standard form, we are going to transform this one into x squared plus 7x plus 6 equals 0. Okay, from x squared plus 7x plus 6 equals 0. If we are going to factor that one, we will have quantity x plus 6 times quantity x plus 1 equals 0. Now, recall that a quadratic trinomial is a product of two binomials. Thus, we can check if the factor quantity, this quantity x plus 6 times quantity x plus 1 is the right factor. If it is, we should get x squared plus 7x plus 6 after applying the FOIL method. So we have here the factors quantity x plus 6 and quantity x plus 1. So we equate it into 0. We have applied the zero product property. So we are going to solve each of these factors. So the first factor would be x plus 6 equals 0. So we have x plus 6 equals 0. Then we have x plus 6 minus 6 equals 0 minus 6. So we subtract negative 6 on both sides. So in this solution, we apply the addition property of equality. So we have here x equals negative 6 since 6 minus 6 equals 0. Okay, for the second factor, x plus 1 equals 0. We have x plus 1 minus 1 equals 0 minus 1. In this step, again, we apply the addition property of equality. So we have x equals negative 1 since 1 minus 1 equals 0. Okay, let us check if those values of our x satisfy the given equation. For x equals negative 6, we have given the original equation, x squared plus 7x equals negative 6. So we will substitute the values of our x, which is negative 6, into the given original equation. So we have negative 6 squared plus 7 times negative 6 equals negative 6. So we have negative 6 squared, that is 36, and 7 times negative 6, that is equal to 42. Then we have equals negative 6, we just copy. And then 36 minus 42, that is equal to negative 6, and negative 6 equals negative 6. Now, for the value of x equals negative 1, again, we have the original equation, x squared plus 7x equals negative 6. Then, we will substitute the value of x, which is negative 1. So, we have negative 1 squared, this is squared, plus 7 times negative 1 is equal to negative 6. Then, we have negative 1 squared, that is 1. And 7 times negative 1, that is equal to negative 7.
equals negative 6. Then 1 minus 7, that gives us the answer as negative 6 equals negative 6. Okay, so the equation x squared plus 7x equals negative 6 has two solutions, and that is x equals negative 6 and x equals negative 1. Okay, let's proceed to the second example. We have here factor 4x squared minus 9 equals 0. And then we are going to solve for the value of our x. So we have here 4x minus 9 equals 0. Recall that the expression x squared minus y squared is a difference of two squares, and its factor is the expression quantity x minus y and times quantity x plus y. So in this case, we can rewrite 4x squared minus 9 to quantity 2x squared minus 3 squared, which is an example of a difference of two squares. So we have here, hence our factor for this is we have 2x minus 3, quantity 2x minus 3 times quantity 2x plus 3. That is equal to 0. Now these two factors, we are going to find the value of our x by separating or solving these two factors. So we will solve first this first factor 2x minus 3 equals 0. So we have here 2x minus 3 equals 0. Then we have 2x minus 3 plus 3 equals 0 plus 3. So again, in this step, we apply the addition property of equality. So we have here 2x equals 3 because negative 3 plus 3, that gives us 0. So we have here 2x equals 3. Now, to find the value of our x, we are going to multiply 1/2 to both equations, no? That is, we are going to apply the multiplication property of equality for this to canceled out 2 in this equation. So we have here 2x over 2 is equal to 3 halves. So 2 divided by 2, that is equal to 1. So the remaining variable on our left side is only x. So x equals 3 halves or 3 over 2. Now, for the second factor of the equation, we have 2x plus 3 equals 0. So we have 2x plus 3 minus 3 is equal to 0 minus 3. So in this step, again, we apply the addition property of equality. So this gives us 2x equals negative 3 because 3 minus 3 equals 0. So we just copy negative 3 here. So we have here now 2x. Again, we multiply 1/2 to this by applying the multiplication property of equality. So 2x over 2 equals negative 3 over 2. So 2 divided by 2, that gives us 1. So the remaining variable in the left side of our equal sign is only x. So x equals negative 3 halves. So let us check whether those values of x satisfy the given quadratic equation. So for x equals 3 halves, we go back to the original equation for x squared minus 9 equals 0. So instead of writing x, we will substitute the value of our x, which is 3 halves. So we have here 4 times 3 halves squared minus 9 equals 0. So we have here 4 times
3 squared that is equal to 9 and 2 squared is equal to 4. Minus 9 equals 0. Okay, next, we have here since 4 divided by 4 that is equal to 1, so whatever is left here is 9. So we have here 9, then minus 9, that's equal to 0. So 0 equals 0. Now for x equals negative 3 halves, we have, again, we will write the original equation, 4x squared minus 9 equals 0. So we have here 4 times quantity negative 3 halves. So we will substitute the value of our x here. Squared, then minus 9 equals 0. So we have 4, we copy 4 times the quantity 3 squared, that is equal to 9, and 2 squared is equal to 4. Minus 9 equals 0. So we have here again canceled out this 4. So we have here 9 minus 9 equals 0. So 0 equals 0. Thus, 4x squared minus 9 equals 0 is true when x equals 3 halves and x equals negative 3 halves. Therefore, the equation 4x squared minus 9 equals 0 has two solutions. That is x equals 3 halves and x equals negative 3 halves. Okay, so let's proceed to example number 3. We have here solve for y squared plus 36 equals negative 24y. So we have since 4y squared plus 36 equals negative 2y is not yet into its standard form, we'll transform that one into 4y squared plus 24y plus 36 equals 0. Okay, so we have here 4y squared plus 24y plus 36 equals 0. We are going to factor this one, no? By simply getting the square root of our first factor plus the square root of our third factor. So we have here quantity. What is the square root of 4y squared? That is 2y, right? So we have here 2y. Then since all of the signs here are all positive, so no problem. So our middle sign should also be positive. So square root of 36, that is 6. So we have here this one. So our factors for 4y squared plus 2y plus 24y plus 36 equals 0 would be quantity 2y plus 6 times quantity 2y plus 6 equals 0. Or we can simply write quantity 2y plus 6 squared equals 0. No? Now, we are going to solve for the value of our y by solving each of the factors of this equation. So for the first factor, we have 2y plus 6 equals 0. So we have here second step, 2y plus 6 minus 6 equals 0 minus 6. So again, what property did we apply in here? Okay, correct. Addition property of equality. So we have here 2y equals negative 6 because again, 6 minus 6, that gives us 0. So we copy 2y equals negative 6. Now, to remove 2 here so that y will only remain in our left side, we will divide both sides. We will multiply 1/2 on the left side of our equal sign and another 1/2 on the right side of our equation. So we have here 2 divided by 2, that gives us 1. So y na lang ang nabilin sa left side, no? So we have here y equals negative 6 divided by 2, that gives us negative
3. Okay. For the second factor, I guess we have the same solution since our two factors here are all the same, di ba? So we have here 2y plus 6 equals 0. Then 2y plus 6 minus 6 equals 0 minus 6. Then we have 2y equals negative 6. Then 2y, we will apply the multiplication property of equality in this step. No, we multiply 1/2 on both sides of this equation. So that gives us 2y over 2 is equal to negative 6 over 2. This will become 1 because 2 divided by 2, that is 1. Then we have here y equals negative 6 divided by 2, that is equal to negative 3. Okay. Okay, so let us check whether our answers are correct, no? So we have here from the original equation 4y squared plus 36 is equal to negative 24y. So we substitute the value of our x, which is negative 3. So 4 times quantity negative 3 squared plus 36 is equal to negative 24 times negative 3, which is the value of our y. Then we copy 4, then negative 3 squared, that is equal to 9, plus 36 is equal to negative 24 times negative 3, that gives us the positive 72. No? Then 4 times 9, that's 36, plus 36 is equal to 72. Therefore, 72 is equal to 72. Since the value of our y here satisfies the given equation, thus 4y squared plus 36 is equal to negative 24y is true when y is equal to negative 3. So the answer, for our answer, the equation 4y squared plus 36 equals negative 24y has one solution, and that is y equals negative 3. Now, for your activity this afternoon, I want you to answer activity 3, factor me and know my value. Answer that one in your mathematics notebook. Now, if you have some questions, clarifications, or violent reactions regarding our topic for this afternoon, I want you to feel free to PM me or DM me in my Facebook account, Maricel Pangasian Ugat. So, that would be all. Thank you and have a blessed day, everyone.